Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. So ang pag-uusapan natin sa update na to mga kakimpaw ay ang bago pong revelation about Kim Chu na talaga namang ikakatuwa po ng lahat na kung saan nakita nga natin mga kakimpaw ang rason, ang dahilan kung bakit nagmamadali lagi pong umuwi itong si Junita Princess. Nakita natin na meron po siyang appointment mga kakimpaw via online. Para saan nga kaya yan? Ako mamaya pag-uusapan natin yan. Pero bago po ang lahat, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang isang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Mula ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya po dito, "Good evening, Durs TV. Never mind these bashers. Anyway, time comes that they will reap all what they sow to Kim." Yung mga bashers ay cannibals na sila kay OJ Diaz. Kaya kahit kapwa artista niya, ay sumasang-ayon sa kabutihan at kagandahan ng loob niya. Kaya kami, Durs, di kami magbabago sa kanilang dalawa. No matter what happened, by hook or by crook, we will remain as your loyal fans to you both. Kimi, just pray the Holy Rosary to fight these battles where you are experiencing. Kasama mo kami sa pagdarasal, Kimi, and you will surpass these battles that came to your life. This is the result that for every fear, there is victory. Observe this, Kimi. Many times happen na sa'yo, kaya we pray for your safetyness and guidance by the Holy Spirit to guide and protect you in all your works. God bless you, KP. So maraming salamat sa inyong komento, Ginang Norma Dayag. Yes, tama po kayo dyan. Pagbabayaran din po nila ang kanilang mga ginagawa kay Junita Princess and kay Paolo Avellino. Kasi alam naman natin na napakabuti, napakabusilak po ng puso ng isang Junita Princess na kung saan talaga nang binabatikos po nila, sinisiraan po nila mga kakimpaw. Diba? Basta alam po ni Kim Chu na wala naman siyang ginagawang mali, wala naman siyang ginagawang masama sa kanyang kapwa. Alam na natin yon mga kakimpaw, diba? Wala po siyang naargabyado. Mga bashers lamang naman talaga ang nagpapalaki po at nagpapalawak ng issue dito online. Kasi gustong gusto po talaga nilang ibagsak si Junita Princess and syempre si Paolo. Pero mabuti na lamang po at talaga namang may solid fan base si Kim para po siya ipagtanggol sa mga bashers. So maraming salamat po sa inyong komento, Ginang Norma Daya. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto na nga pag-usapan na natin mga kakimpa, mga topic po na nakalap natin sa update na to at unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol nga po dito sa naging post po ni Ma'am Carlina de la Merced na kung saan talaga namang isang sampal daw po ito kay Odi. Sabi nga dito ng isang account, di mo ba nakita yan, Odi? Even the people behind the camera who work with Kim Pao, especially Kim, showing always how special and how kind they are as an artist, as a worker, as an employee, and as a person. Kaya magkaroon din ng konting hiya by telling them the OU. Ayan mga kakimpaw, hindi na natin babasahin po yan. So basta importante po na maganda po talaga yung pakikisama, pakikitungo ni Junita Princess sa mga nakakasalamuhan niya po dito sa showbiz industry. Kaya kung meron man pong may problema kay Kim Chu mga kakimpaw, abay sila po ang may problema sa kanilang mga sarili mga kakimpaw kasi wala naman ako nakikitang maling ginagawa ni Kim Chu para po sa kanila. Samantalang na-touch naman po ang ilang Kim Pao fans sa naging caption ni Miss Carl de la Merced sa kanyang post about Kim and Paolo. Sabi nga po dito ng isang account, yung caption ni Miss Carl, "Through thick and thin, sa hirap at ginhawa, will always be here for you, just as you've always been there for everyone else. Love it always
and forever, Kim Pao. So isang patunay na talaga namang si Miss Carl, kahit na ano pa yung problema ni Kim Chu or Paolo, andyan po siya lagi mga kakimpaw para po tumulong, mag-comfort kay Kim. O di ba mga kakimpaw, nakakatuwa lang na yung mga tao nakapalibot kay Chinita Princess and Paolo ay handa pong protektahan si Chinita Princess sa anumang mga problemang kinakaharap nito. Samantalang next topic naman, talakayin naman natin mga kakimpaw ang tungkol dito sa pagmamadali po araw-araw ni Chinita Princess. Every time po napakakatapos ng It's Showtime, lagi po siyang nagmamadali. So ito po pala ang rason mga kakimpaw. May nakita kasi tayong parang online meeting ni Chinita Princess. So lagi po pala siyang may appointment para po siya ay mag-aral ng Korean language. So ayan, ipeplex ko na lamang po sa mga screen po ninyo mga kakimpaw na ito po talaga yung pinagkakabisihan ngayon ni Chinita Princess. So lagi po siyang may ka-meeting mga kakimpaw at kausap niya nga po itong So Young Kim. So yan po pala yung nagtuturo sa kanya ng Korean language mga kakimpaw bago nga naman po sila mag-shooting para po yan sa Kopino na siyang isushoot po dyan po sa South Korea. Ito po pala yung isa sa mga pinagkakabalahan ni Chinita Princess kaya wala siyang masyadong time mga kakimpaw dito po sa mga bashers na talaga namang bumabatikos sa kanya sa mundo po ng social media. So ayan po yung patunay mga kakimpaw na talaga namang busy-busy si Chinita Princess sa pag-aaral po ng Korean language. Grabe mga kakimpaw, no? Talagang nakaka-proud si Kim Chu. Biruin niyo yan na pagsasabay niya po yung pagtatrabaho, 'di ba, yung hosting sa It's Showtime, tapos yung pag-aaral niya po mga kakimpaw, na kahit via online lang, talaga naman pong naiiraos araw-araw yon ni Chinita Princess. So marami nga po naghahanap kay Paula Vilino dito mga kakimpaw. Bakit si Kim Chu lang daw yung nag-aaral po ng Korean language? So baka absent lang dito si Paula Vilino or baka meron siyang inasikaso, 'di ba mga kakimpaw? Kasi ang kailangan lang talagang matuto at mahasa dito ng Korean language ay si Chinita Princess kasi siya po talaga yung gaganap na Koreana sa Kopino. While Paula Vilino is Pinoy talaga siya mga kakimpaw. Pero medyo kailangan po ni Paulo ng konting Korean language para nang sa ganun masabing natuto si Paulo dito po sa kanyang nobya na Koreana which is si Chinita Princess. Sabi nga po dito, ayan na, for real na ang pag-aaral ng Korean language ni Sek Kim. Kaka-excite marinig si Kimi na nagko-Korean. So kung nyo mapapansin, yan po yung suot niya pong damit kanina sa It's Showtime. Pagkatapos niya po mag-It's Showtime, rekta naman po siya online meeting, appointment para nga po mag-aral ng Korean language. Grabe mga kakimpaw, no? Tapos ang daming mga batikos, ang daming mga bashers, nakakaloka lang sila talaga. Mabuti na lamang at hindi masyadong mapagpatol si Chinita Princess ngayon. Pero pag maraming oras yan, siguradong papatulan niya po yung mga bashers, mga kakimpaw. So yung mga pasaring niya po sa social media, mga hindi pa yun yung pinakang climax mga kakimpaw. Parang pakurot pa lamang yan. At intayin po nilang magalit talaga ng tuluyan si Kim Chu. Sigurado po yan mga kakimpaw na may makakalagyan yung mga kalaban po niya sa mundo po ng social media. So paano mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.